Praise the Lord, sa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. At ang live devotion na to ay mula po sa DFC San Lorenzo, District 9. At hayaan po natin sa umagang ito ay patuloy tayong magpuri at magpasalamat po sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give you all the glory and honor, O God. Salamat sa inyo, Diyos. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Pinasasalamatan po namin kayo, Panginoon. Salamat sa kabutihan niyo. Salamat sa inyong katapatan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Wala po kayong katulad, Panginoon. Tunay po kayong dakila, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, Jesus. We worship you, O God. Patuloy po kaming nagpapakababa, O Diyos. Nagsusumamos sa inyo sa umagang ito. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming pong pagkakasala, O Diyos. Hallelujah. Patuloy po namin kayong iniimbitahan, Panginoon. Patuloy po namin pinagkakatiwala sa inyo ang gawain po ninyong ito, Panginoon. Hallelujah. Sige po mga kapatid, patuloy tayong mag-alay ng isang awit para sa Panginoon. Awitan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Spiritong banal, kailangan po kayo. Spiritong banal, kailangan po ang inyong pagsama, kapangyarihan. Ang puso ko'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Spiritong banal, kailangan ko ang iyong pagsama, kapangyarihan. Puso ko'y umiibig, nabibighani sa inyo. Sa piling mo, ako ay lalago. Sa'yo'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at angkinin, alaban ang puso ko. Di maikukumpara ang masdan sa'yo. Sinasama't minamahal kayo. Sa'yo'y lumalapit, sa'yo'y lumalapit. Ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin nyo at angkinin, alaban ang puso
puso ko, di maikukumpara ang buhay na masdan sa iyo. Sinasamba, minamahal kayo, sa'yo malapit, sa'yo'y lumalapit. Ang buhay ko'y sa'yo lang, akayin nyo at angkinin, alaban ang puso ko, di maikukumpara ang buhay na masdan sa'yo. Sinasamba't minamahal kayo, sinasamba't minamahal kayo, sinasamba't minamahal kayo. Sige po, sama-sama nating purihin, sambahin at pasalamatan ng Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Salamat sa inyong kabutihan, Panginoon. Salamat sa inyong katapatan. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, wala po kaming ibang pupurihin at pasasalamatan, Panginoon, kundi ang pangalan niyong banal, Panginoon. Pangalan niyong hindi nagbabago simula pa noon hanggang ngayon at magpakailanman. Kaya Holy Spirit, patuloy po namin kayong ina-acknowledge sa umagang ito. Mapatuloy po kayong makapangusap sa amin sa pamamagitan po ng inyong pong mga salita. Bigyan niyo po kami, O Diyos, sa aming pong pag-aaral. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan at kaalaman upang maunawaan po namin ang mga salita po ninyo na ipapahayag sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Salamat po. Purihin kayo, Panginoon. At sa inyo po namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang gawain po ninyong ito, Panginoon. Sa bawat isang makapakikinig ng inyong pong mga salita, kayo po ang patuloy na mangusap sa amin, Panginoon. Salamat po sa inyo po namin, Panginoon. Ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pagdakila at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Praise the Lord. Isa pong mapagpalang umagang muli sa bawat isa sa atin. At salamat po sa Panginoon. Sa umagang ito, patuloy po tayong mag-aaral po ng kanya pong mga salita na kung saan ito po ay palagi po nating sinasabi na ang salita po ng Panginoon ay siyang pagkain ng ating pong spiritual sa buhay po natin. At ang ating pong tatalakayin sa umagang ito ay pinamagatan ko pong mga pag-uugali na magdadala sa katagumpayan. At makikita po natin ito sa aklat po ng Filipos chapter 4 verse 8. Babasahin ko lamang po. Sabi pong ganon, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Salamat po sa pagkabasa ng salita po ng Panginoon. At ito po yung mga pag-uugali na magdadala po sa atin sa tunay na katagumpayan sa buhay pananampalataya po natin sa mundong ito. Hayaan po natin na sa umagang ito ay patuloy na ang Diyos ay mangusap sa atin sa pamamagitan ng talatang ito. At ito po yung dapat na maging kaisipan po natin o maging dapat na
na sa ating isipan bilang mga anak ng Diyos at bilang mga lingkod ng Panginoon. Na dapat yung ating pong pag-iisip ay katulad ng mga bagay na ito, na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo at marangal. Alam naman po natin bilang mga lingkod ng Panginoon, may mga pag-uugali tayo minsan na minsan umiiral pa rin po yung dati nating pag-uugali. Subalit, pinapaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos na patuloy nating maging kaisipan yung bagay na ito. O nasa ating isipan ang mga salitang ito. Sapagkat alam naman po natin na sa dami ng nangyayari sa paligid po natin, no, may mga testing sa buhay po natin, lalo na sa ating pong mga paglilingkod sa Panginoon, ay hayaan po natin na yung mga nangyayari sa paligid po natin ay binibigyan po tayo ng Panginoon ng paraan upang harapin yung mga bagay na nangyayari sa ating paligid. Ito may mga negatibo, hayaan natin na maging kaisipan po natin sa umagang ito ay yung mga bagay na kapuri-puri, marangal, totoo, at kaibig-ibig at kagalang-galang po sa harapan po ng Panginoon. At paano tayo magkakaroon ng pag-uugali para sa ganon ay tayo po ay madala dun sa bagay na katagumpayan. At hayaan po natin na sa bawat pagsubok natin sa Panginoon, no, kung meron man tayong mga personal na binabakas sa ating pong mga buhay, may mga kapatid tayong hindi nakakasundo, no, mga negatibo na nangyayari po sa ating mga buhay. At tatlong bagay ang gusto ko lamang pong ibahagi po sa inyo para yung mga bagay na kapuri-puri, kaibig-ibig, malinis, matuwid, ay mapasa atin yung bagay na yon kapag yung tatlong bagay na ito ay atin pong isinasabuhay, isinasagawa, at patuloy na pinanghahawakan habang tayo po ay naglalakbay sa paglilingkod sa pananampalataya. At una pong dapat nating gawin para tayo po ay mapangyari yung bagay na ito, yung ating kaisipan ay dapat po palagi nating punuin, no, ng mga bagay na patungkol sa mga pangako ng Panginoong Diyos. At ito po yung paraan na ibinigay sa atin ng Diyos para tayo pong lahat ay dalhin tayo sa tunay na katagumpayan. No? Dapat palaging yung ating pong pag-iisip ay palagi nating punuin ng mga bagay na patungkol sa Diyos o patungkol sa mga pangako ng Diyos. Kaya minsan may mga pagkakataon na yung mga pag-uugali natin ay para bang inihahayag pa rin yung mga dati nating pag-uugali sapagkat minsan nakakalimutan po natin yung salita po ng Diyos o yung mga pangako ng Panginoon na siyang dapat nating panghawakan sa ating pong pananampalataya sa Panginoon. Alam naman po natin na kapag ang tao po ay nangako, ay mabibigo lamang po tayo. May mga pagkakataon na nabibigo po tayo. Pero kapag ang Diyos po ay nangako, tapat po ang kanya pong mga pangako sa atin. Amen? Na kapag may mga kapatid tayo na hindi nakakasundo, o minsan may hindi po tayo pagkakaunawaan, ay hayaan natin na mamagitan sa atin ay ang mga pangako ng Diyos, yung mga salita na ating narinig, ating natanggap, at ating pong pinanghahawakan ang dapat na umiral sa ating pong mga buhay. Dahil naniniwala po tayo sa mga pangako ng Diyos na hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan pagdating sa mga bagay na iyon. Kapag meron po tayong mga kapitbahay, mga kamanggagawa o sino paman po na hindi po natin kayang patawarin sa kanilang mga nagawa sa atin, ay panghawakan po natin palagi yung salita po ng Diyos sa atin.
At sa madaling salita, hayaan natin na mapuno palagi tayo ng kanya pong mga salita. Palagi pa rin umiral sa atin yung salitang mga natututunan natin sa Panginoon. Kaya ang mga laban natin sa buhay na ito ay hindi lamang natin laban, kundi laban din po ng Diyos. At naniniwala tayo na kapag kasama natin ang Diyos sa ating pong laban, ay magtatagumpay po tayo. Palagi tayong magtatagumpay. Magkakaroon tayo ng maayos na relasyon sa ating kapwa kapag alam natin sa sarili natin na tayo rin po ay maayos din po sa harapan po o maayos po yung ating pong relasyon sa ating Panginoon. Kaya sabi pong ganon, kung babasahin po natin ang aklat ng Pilipos, no, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon o pinapaalalahanan po ni Apostol Pablo ang mga taga-Pilipos sa chapter 4. Meron po kasi tayong makikita dyan na dalawa na hindi magkasundo at sinasabi po sinasabi po niya na nakikiusap po siya na pagkasunduin yung bagay na ito, itong dalawa na ito. Dahil ito po yung layunin ng Panginoon sa atin. Ayaw ng Panginoon na tayo pong magkakapatid sa Panginoon, tayo pong mga nangangaral ng salita ng Panginoon ay magkakaroon po ng pagkakabahabahagi o pagkakampi-kampi o ano pa mang mga negatibo na minsan ini-inject ng kaaway sa ating pong mga buhay. Kaya pinapaalalanan po ni Apostol Pablo, may mga pagkakataon na minsan ay nadadaya tayo ng ating pong kaisipan. Subalit pangako po ay tapat ang pangako ng Panginoon sa atin. Natutulungan tayo ng Panginoon sa mga salitang ating pong pinanghahawakan sa pamamagitan po ng kanya po mga salita. At yung pangalawa naman po ay yung palagi po nating hanapin yung makapagbibigay palagi ng kaluguran sa Panginoon. Amen? Dahil po sa ating pakikipag-isa sa Panginoon, nasa atin na po yung kanya po mga salita. At kung nasa atin po yung salita ng Panginoon, dapat sa ating pong pamumuhay bilang mga lingkod ng Panginoon o bilang mga anak na ng Panginoon, ay ang palagi po nating nasa sa ating pong mga buhay ay magkaroon po o hanapin po natin yung makapagbibigay lugod parati sa ating pong Diyos na buhay. Kasi yun po yung nais po ng Panginoon sa atin. Kapag tayo po ay dumadami yung oras natin na nasa bahay lamang po tayo, no? Doon minsan gumagawa ang kaaway, no? At minsan ay wag po nating hayaan na dumami yung oras natin na magkasala sa harapan ng Panginoon. At hayaan natin na piliin palagi natin na ito bang ginagawa ko, ito bang kinikilos ko, mga sinasalita ko, ay nakapagbibigay lugod ba ito sa Panginoon? Palagi po nating tanungin yung ating sarili. Kaya yun po yung nais po ng Panginoon, na sa lahat ng ating pong buhay ay makapagbigay po tayo ng lugod sa Panginoon. Amen. Kaya yung pangatlo naman po ay yung palagian po tayong magbabad palagi sa presensya ng Panginoon. At hayaan po natin sa presensya ng Panginoon yung mga bagay na hindi po natin kayang gawin ay magagawa natin dahil palagi tayong babad una sa salita ng Panginoon. At yung salita ng Panginoon na nasa atin ang siyang nagtutulak sa atin na magbigay palagi ng kaluguran sa Panginoon. At kapag tayo ay laging nagbababad, lagi tayong nagcha-charge, o lagi tayong nagpapakapuno sa ating espiritu sa presensya ng Panginoon, madali na lang po yung mga bagay na ipinagagawa ng Diyos sa atin. Tulad ng ano po, di po ba bilang kahit nga po may mga pagkakataon na minsan ay kapag may nakagawa sa atin, hindi natin kayang, kumbaga, kung wala yung presensya ng Panginoon, hindi natin kayang patawarin yung kapatid nating ito, lalo na at yung kasalanan na kanyang ginawa ay hindi natin matanggap. Subalit kapag tayo po ay palaging babad sa presensya ng Panginoon, laging yung ating espiritu ay babad
sa kanya pong mga salita, babad sa kanyang mga presensya, maaasahan po natin ang Panginoon na palagi tayong tutulungan ng Diyos sa ating pong mga pag-uugali na meron po tayo. Dahil aminin man po natin sa hindi, mga kapatid, may mga pagkakataon na minsan yung ating kaisipan, dinadaya tayo ng kaaway. May mga pagkakataon na yung ating kinikilos, akala po natin tama tayo. Pero ang totoo nun ay ang Diyos lamang po ang nakakasiyasat ng ating pong mga puso, kinikilos, mga ginagawa po natin. At naniniwala naman po tayo sa Panginoon, sa kapangyarihan niya, sa banal na espiritu ng ating Panginoon. Na ito po yung ito po ang sikreto para tayo po ay magtagumpay. Minsan may mga pagkakataon na ipinapaisip ng kaaway sa ating kaisipan. Yung kaaway natin dati, yung mga nakagawa, nakasakit sa atin. Pero kapag punong-puno tayo ng salita ng Diyos at punong-puno po tayo ng mga pag-iisip na mga bagay na nakapagpapalugod sa Panginoon o makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, at kapag tayo ay puno po ng presensya ng Panginoon, ay kayang-kaya po nating gawin yung bagay na ipinagagawa ng Diyos sa atin. Dahil sabi po ng salita ng Panginoon, I can do all things through Christ. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa tulong at lakas ng ating Panginoon. Kaya yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, kapag sumasa atin ang presensya ng Panginoon, kapag nasa atin ang kanyang espiritu, banal na espiritu, ay magtatagumpay po tayo palagi. Dahil ang ating pong labanan ay una po sa ating kaisipan. May mga pagkakataon na nagdududa tayo sa ating Panginoon. Minsan pinagdududahan pa natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Na kapag minsan may pangyayari sa buhay natin na para bang kumbaga nakagagawa pa rin tayo ng kasalanan o nagagawa pa rin natin yung mga pag-uugali natin, at minsan ay kinukumbik tayo ng Panginoon sa bagay na iyon. Pero mas paniniwalaan natin yung sinasabi po ng Diyos. Amen? Hayaan natin na patuloy tayong magbabad sa presensya ng Panginoon upang patuloy po siyang makapangusap sa atin personally sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung tatlong bagay na yon, na tinitiyak ng Panginoon sa atin sa umagang ito, hayaan natin na patuloy po tayong magpakapuno palagi sa mga pangako ng Diyos. At pangalawa po ay hayaan natin na habang nasa atin yung salita ng Diyos, gawin natin yung nararapat sa harapan ng Panginoon. Hakbangan po natin yung mga bagay na ito. Mapangyayari lamang yung bagay na karapat-dapat, kapuri-puri sa atin, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, at mga kaibig-ibig, kagalang-galang, kung tayo po ay, yung tatlong bagay na ito ay nasa atin. Una po, palagi po nating punuin yung ating pong sarili o ang ating pong kaisipan ng pangako, ng mga bagay na pangako ng Diyos. Amen? At yung pangalawa po ay hayaan natin na punuin natin yung ating pag-iisip ng mga bagay na makapagbibigay palagi ng kaluguran sa Diyos. At yung panghuli po ay hayaan natin na punuin po natin yung ating mga pag-iisip na patuloy tayong magbabad sa presensya ng Panginoon. Palagi tayong lumapit sa Panginoon. Palagi tayong manalangin, magtiwala tayo sa magagawa ng Panginoon. Kaya mga kapatid, may mga pagkakataon na minsan ay napapagod yung ating pong pisikal na pangangatawan. Subalit, ang paalala ng salita ng Panginoon, palagi tayong, yung panahon natin sa Diyos, ay palagi po natin itong iugnay yung ating pong sarili. Para sa ganoon po ay magawa natin yung mga bagay na kaibig-ibig at marangal sa harapan ng Panginoon. Kaya po,
kung titignan po natin sa verse 9 ng Pilipos ng chapter 4, sabing ganon, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, sa gayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya salamat po sa maikling mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Paano tayo makapagbibigay lugod sa Panginoon? Paano tayo magkakaroon ng mga ganitong pag-iisip? Ay yung tatlong bagay na yun ay hayaan natin na mapanatili sa ating pong mga buhay. Amen? At hayaan po natin na sa umagang ito ay anuman yung ating ginagawa, nasa trabaho man tayo o nasaan man tayo o saan man tayo dinadala ng Diyos, hayaan natin ng ating mga pag-iisip ay palaging punuin natin ng salita ng Diyos, ng mga pangako ng Panginoon. At hayaan natin ang ating kaisipan ay magkaroon ng kaisipan na palaging magbigay ng kaluguran sa ating Diyos. At palagi po tayong magpakapuno o mag-charge palagi, lalo na sa ating pong mga ginagamit na ng Panginoon sa kanyang gawain. Hayaan natin na sa pagkatapos tayong gamitin ng Diyos, ay hayaan naman natin na yung ating pong kaluluwa, espiritu, ay patuloy nating ilapit sa Panginoon. At ilagi po nating ibalik ang papuri sa Panginoon, ang pagsamba sa Panginoon. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Purihin po ang Diyos na dakila at hayaan po natin na yung mga salitang iyon ay baunin natin saan man tayo dalhin ng Panginoon. Ito po yung mga pag-uugali na dapat na mapasa atin upang sa ganun ay ito po yung magdadala sa atin sa tunay na katagumpayan sa ating pong paglalakbay sa buhay ng pananampalataya po natin. Amen? Salamat po sa Diyos at hayaan po natin na sa umagang ito ay patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Purihin po natin ang Diyos na dakila. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagdakila at pasasalamat at pagluwalhati, Panginoon. Salamat po sa mga salitang inyo pong ipinahayag sa amin. At hayaan nyo nga po na patuloy po namin kayong mabigyan ng karangalan sa aming po mga buhay. Tulungan nyo po kami palagi, Panginoon, na mapuno po kami palagi ng mga pangako nyo, ng mga salita po ninyo, Panginoon. At palagi po kaming magpakapuno sa inyong presensya, Panginoon. Palagi po kaming magbabad upang sa ganoon, yung mga bagay na ipinagagawa mo po sa amin ay magawa po namin sa tulong ng inyo pong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat po aming Ama, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy niyo pong pagpalain sa lahat ng aspeto ng aming pong mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat mga lingkod niyo, mga manggagawa po ninyo, Panginoon, saan man po sa mundong ito, Panginoon, kayo po ang patuloy na magtagumpay sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po aming Ama, at sa inyo po namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa. Purihin kayo at dakilain kayo, at sa inyo po namin, Panginoon, ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. God bless po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.